President Sara Duterte bumiyahe na patungo ng The Hague, Netherlands kaninang umaga para sundan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kitty Duterte naghain ng petisyon sa Korte Suprema para hilingin ang pagpapabalik kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinabing obligasyon ng Pilipinas sa Interpol ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. PBBM itinangging political persecution ang pag-aresto kay Digong. Pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, makasaysayang hakbang para sa katarungan, ayon kay dating UN rights expert Agnes Callamard. At EDSA Shrine, bantay sarado ng mga pulis. Buong puwersa ng PNP naka-heightened alert kasunod ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, March 12, 2025. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Patungo na sa The Hague, Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte upang harapin ang mga kasong may kinalaman sa War on Drugs campaign ng kanyang administrasyon. Ngunit, bago umalis, patuloy na iginigiit ng former president na walang jurisdiksyon sa kanya ang International Criminal Court. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Wala nang nagawa ang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang pigilan ang pag-aresto at pagdadala sa kanya sa The Hague. Matapos ang ilang oras sa pananatili sa Villamor Air Base, inihatid dito ng Philippine National Police van sa runway kung saan naghihintay ang private chartered plane. Pasado alas 9 ng gabi nang sumakay ito sa eroplano na magdadala sa kanya sa the Netherlands. Kasama niya sa loob sina dating Executive Secretary Salvador Bejaldia, isang nurse at personal assistant. Sa mensahe naman sa media ni Attorney Martin Delgado III, isa sa mga abogado ng dating Pangulo, sinabi nito na hindi na siya pinayagan makalapit man lang sa eroplano. Ilang oras bago sumakay, nakapag-live pa si FPRRD sa Instagram ng anak na si Veronica Kitty Duterte. Dito niya inihayag ang pagnanais na maliti sa sariling bansa sa mga kasong isinampa sa kanya kaugnay ng War on Drugs campaign. I am a Filipino. You are all Filipino citizens. Ako, pag nagkasala, you prosecute me in Philippine courts with the Filipino judge, the Filipino prosecutor, and magpakulong ako dito sa bayan ko. Kung sakali. Kinwestiyon din nito ang proseso ng pag-aresto sa kanya. Ang procedure kasi, let me be very frank with you. When you are placed under arrest, you have to submit to the person in authority making the arrest. Then, when you are already arrested and maybe detained, then you have to start the machinery of justice role. Muli rin itong iginiit na walang jurisdiksyon ng ICC sa kanyang kaso. Bakit mo ako dadalhin doon sa international body na hindi na tayo membro? The fact that we are already not a member, dapat intindihin ng mga abogado yan. Eksaktong alas 11:03 ng gabi, umalis ang eroplano kung saan sakay ang dating Pangulo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Matapos na makaalis ng eroplanong sinasakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, humarap sa media si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan ipinaliwanag nito na bahagi ng obligasyon ng Pilipinas sa Interpol ang ginawang pag-aresto sa dating presidente. Narito ang report ni Nel Maribuho. The plane carrying former President Rodrigo Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang formal na nag-anunsyo na nakaalis na ng bansa kagabi si dating Pangulong Rodrigo Duterte upang humarap sa kaso nito sa The Hague sa Netherlands. Ito ay may kaugnayan sa arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban sa former president sa krimen laban sa sangkatauhan. Ayon sa Pangulo, mismong si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang nagbigay sa kanya ng kopya ng kautusan ng ICC para arestuhin si Duterte. I looked at it and we went back and forth. 6:30, he wrote me again and he said, we have it already. We have the warrant of arrest from Interpol. And I said, okay, we'll put all our plans into place and sige, let's proceed as we had discussed. Now, that's what's happened. Binigyan din ni PBBM na ang pag-aresto sa dating Pangulo ay bahagi ng obligasyon ng Pilipinas sa Interpol. It's a request to the Philippine government from Interpol to enforce the arrest warrant. And of course, we comply with our commitments to Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. Ayon pa sa Pangulo, walang nilabag na batas sa pag-aresto kay FPRRD. We followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct. Wala rin anya itong paglabag sa soberanya ng bansa. Mr. President, may violation ba ito sa ating soberanya, itong pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte? No. Bakit naman? Dahil consistent naman tayo. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. Pinabulaanan rin ni PBBM ang alegasyon na bahagi ito ng political persecution kay dating Pangulong Duterte. I'm sure sasabihin nila yan. But this case started in 2017 when we were still members of the ICC, and it was during the time of former President Duterte. So I don't see how that can be political persecution on my part. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Napasugod na rin si Vice President Sara Duterte sa Villamor Air Base kagabi. Ilang oras bago ibiyahe patungo The Hague, Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman, hindi sila pinayagang makapasok at makita ang ama. Mariin naman niyang tinuligsa ang ginawa ng kasalukuyang pamahalaan sa former president. Ang detalye sa report ni Jed Naresina. Susundan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Ayon sa pangalawang Pangulo, kailangan niyang makipagpulong sa mga abogado upang talakayin ang kanilang mga susunod na hakbang. Meron na pong arrangements kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado doon kung saan man siya dalhin. Pupunta kami, ako, at pupunta yung mga abogado and doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin.
Binigyang diin ng Vice Presidente na hindi tama ang naging pag-aresto sa dating Pangulo. Ipinaliwanag niya na alinsunod sa patakaran ng International Criminal Court, dapat ay dinala muna ang former president sa local court bago ang anumang iba pang hakbang. Dagdag pa ni VP Sara na kinausap niya ang kanyang ama tungkol sa legal matters, sa kung ano ang sasabihin nito at gagawin. Bukod dito, pinayuhan din ni VP Duterte ang dating Pangulo na huwag tumanggap ng anumang pagkain o tubig mula sa kahit kanino. Sinabihan ko din siya na huwag tumanggap ng pagkain sa katubig kahit kanino. I understand, nag-prepare sila ng go bag. Nag-usap kami kanina doon sa assistant maghanda ng go bag. Wala namang mensahe ang Vice Presidente para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya hindi niya nakikita ang saysay ng pakikipag-usap sa isang taong kayang isuko ang isang mamamayang Pilipino, partikular ang isang dating Pangulo ng Pilipinas, sa isang dayuhang institusyon. The way that they are doing it right now, there's no talking to the president because it's very easy for him to say, do not turn him over to the ICC. You can detain him here, wherever in the Philippines, but do not send him wherever the ICC says. Wala akong message sa kanya. I don't think there's talking to a person who will allow a citizen to be turned over to foreigners. Samantala, itinanggi rin ni Vice President Duterte na humiling ng asylum sa China si dating Pangulong Duterte, kaya siya nagtungo sa Hong Kong. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kaugnay na balita, kinumpirma ngayon ng Office of the Vice President na nakaalis na ng Pilipinas si VP Sara Duterte. Base sa impormasyong ibinahagi ng OVP, biyaheng Amsterdam ang eroplanong sinakyan ng Vice Presidente. Mula sa Makati City, nagbabalik si Jed Neresina live. Jed, kailan bumiyahe si VP Sara patungo ng The Hague, Netherlands? Aga lumipad patungong Amsterdam si Vice President Sara Duterte kaninang umaga, kung saan kinumpirma ng Office of the Vice President yung pag-alis sa bansa o pag-alis sa Pilipinas ni VP Sara ngayong araw. Ayon sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, umalis kaninang umaga si VP Duterte mula sa Maynila patungong Amsterdam. Sa isang pahayag, kinumpirma ng OVP na lumipad si Vice President Duterte sakay ng Emirates Flight EK337 at umalis sa bansa bandang alas 7:40 kaninang umaga. Dagdag pa ng OVP na ibinabahagi o ibabahagi nila ang iba pang mga detalye sa kaugnay ng biyahe na Vice Presidente kung kinakailangan. Samantala, may mga ilang reports din na lumalabas na kasama ng pangalawang Pangulo si Representative Paulo Pulong Duterte na bumiyahe. Ngunit sa ngayon ay kinukuha pa natin ang kumpirmasyon nito mula sa kanyang opisina. Na unang ipinahayag ng Vice Presidente kagabi na susundan niya ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Ayon sa pangalawang Pangulo, kailangan niyang makipagpulong sa mga abogado upang talakayin ang kanilang mga susunod na hakbang. Aga, isa sa mga abangan natin sa mga susunod na araw ay kung ano yung mga hakbang na gagawin ng kampo ng mga Duterte kaugnay dito sa pagharap sa International Criminal Court. Inaantay din natin yung kumpirmasyon mula sa OVP kung personal pa ring dadalo si Vice President Sara Duterte sa araw ng Davao ngayong darating na linggo o mananatili pa rin siya sa The Hague, Netherlands. Ayan muna update, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Lumapag ang sinasakyang eroplano dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Dubai, United Arab Emirates, alas 8:04 ng umaga, oras sa Pilipinas, batay sa isang online flight tracker. Sinasabi magle-layover ang flight sa Dubai bago bumiyahe patungo ng The Hague, Netherlands, kung saan nakatakdang humarap ang dating Pangulo sa International Criminal Court.
Pasado alas 11 kagabi nang lumipad ang chartered flight nang isinakay si dating Pangulong Duterte para dalhin sa The Hague, Netherlands kung saan siya haharap at lilitisin ng ICC. Magkakasunod ang Instagram stories ni Veronica Kitty Duterte matapos arestuhin ang amang si former President Rodrigo Duterte. Ipinakita niya dito ang kalagayan ng dating Pangulo at nagpahayag din siya ng pagkadismaya sa nangyari. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Sunod-sunod ang update sa social media ng bunsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nangyari sa kanyang ama kahapon. Sa unang Instagram story, ibinahagi ni Veronica Kitty Duterte ang larawan ng kanyang ama pagdating sa Villamor Air Base. Tinawag niyang illegal detention ang pagdadala sa dating Pangulo sa headquarters ng Philippine Air Force. Wala rin umanong ipinakitang warrant of arrest para sa former president. Sa IG Live naman, makikita rin ang partner ni Digong na si Hanilet Avancenia na tila pinipigilan na sumama ito sa mga otoridad pagdating sa airport. Tinawag pa nitong abusado ang mga otoridad at wala umanong dalang warrant para sa dating Pangulo. Abusado kayo na sila. Abusado. Dili mo hindi dapat ato agianan. Ayaw atong agianan. Wala lagi warrant. Kasunod nito ang video kung saan tinatanong ni Digong ang mga umaresto sa kanya kung ano ang kanilang basehan para rito. What is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. Kasunod ang litrato ng dating Pangulo kung saan sinusuri ang blood pressure nito at nakasuot rin ng oxygen mask. Nakalagay sa captions ni Kitty na patuloy umanong ipinagkakait ng mga otoridad na mabigyan ng kinakailangang medical assistance ang kanyang ama. Hindi rin umano sila pinapayagan na madala sa ospital ang dating Pangulo sa kabila ng unti-unting panghihina sa paglipas ng mga oras. Ako, dumaan ako sa rat, okay na sa akin. Nothing to lose na ako. Nothing to lose, absolutely nothing. Hindi ba rin ako sabihin mo kulong ng habang buhay? Wala akong inciting to sedition. Sa mga sumunod na post ni Kitty ay pinakita nito ang eroplano kung saan di umano ay kinidnap ang kanyang ama. Sa huling larawan na ibinahagi nito, ipinakita niya ang kanyang nasirang damit na aniyay bunga ng harassment na ginawa sa kanilang pamilya ng mga tao na dapat sana ay nagbibigay proteksyon sa ating bayan. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nag-post ng panibagong update sa kanyang Instagram story si Kitty Duterte hinggil sa kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong ibiyahe patungo ng The Netherlands. Sa post ni Kitty, makikita ang larawan ng kanyang ama na may captions kung saan kinu-question nito ang isang sandwich lamang sa loob niya ng 8 oras na flight. Bago pa ito, isang picture rin ang ini-upload ni Kitty kung saan makikita naman na sira ang kanyang damit na anyay bunga ng harassment na ginawa sa kanilang pamilya ng mga tao na dapat sana ay nagbibigay proteksyon sa ating bayan. Makasaysayang hakbang para sa katarungan ng pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte dahil sa kasong Crimes Against Humanity na inihain laban sa kanya sa International Criminal Court kaugnay ng anti-drug war nito. Ayon kay dating United Nations Special Rapporteur Agnes Callamard. Samantala, ipinagpasalamat naman ng mga kaanak ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings o EJKs sa kampanya kontra iligal na droga ang pag-aresto kay FPRRD. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Matagal nang hinihintay at isang makasaysayang hakbang para sa pagkamit ng hustisya ng libu-libong biktima at kanilang mga kaanak sa war on drugs ang pagkaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Ayon kay dating United Nations human rights expert on extrajudicial killings Agnes Callamard, kasalukuyang Secretary General ng Amnesty International, positibong senyales para sa mga biktima ang pag-aresto kay Duterte sa bisa ng isang warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Nagpapakita rin umano ito na ang mga pinaghihinalaang perpetrators ng matitinding krimen, kabilang na ang mga leaders sa pamahalaan, ay haharap sa hustisya saan man sila naroroon. Samantala, pinagpasalamat naman ng mga kaanak ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings o EJK sa kampanya kontra iligal na droga ang pag-aresto kay FPRRD. Magkahalong emosyon ang kanilang naramdaman nang mabalitaan ang pag-aresto ng mga otoridad sa dating Pangulo. Maluha-luha ang iba sa kanila sa tuwa. Tuwan-tuwa po ako at nagpasalamat ko, Lord. Nagkaroon ng katarungan yung pagpapapatay ni Duterte sa anak ko na hindi dapat. Pagbayaran niya lahat yung mga dapat pagbayaran niya. Dahil yung mga tao doon, pwede naman ikulong yun kung dapat hindi niya pagpapatayin. Dahil kawawa naman para makaisip pa ng pagbago ba. Yung mga nagaganyan, bigyan nila ng pagkakataon. Hirap na kami. Maliit pag-iiwan ng akong dalawang apo niya, anak niya. Tinapon niya sa area hindi namin alam nga. Pinatay siya 3 araw lang, nalaman namin, kinuha na siya sa punerarya. Ang tiyuhin naman ni Kian de los Santos, ang 17 taong gulang na binaril ng walang kalaban-laban sa isang anti-drug operation sa Caloocan City, ipinahayag na mapalad pa ang dating Pangulong Duterte dahil may pagkakataong ipagtanggol ang sarili sa ICC. Yung aking ang pamangkin hindi nga nadala sa korte. Ang daming akusasyon na binato noong pinatay ito. Mapalad ang ating Pangulo dahil mabibigyan siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa pahayag naman ng Commission on Human Rights o CHR, mahalaga ang patas at makatarungang proseso ng batas sa paglahad ng katotohanan. Gayon din ang pagpapanagot sa mga nagkasala kung mapatutunayan ang kanilang pagkakasala. Dagdag pa ng CHR, tugma ito sa matagal ng panawagan para sa pananagutan ukol sa mga paglabag sa karapatang pantao kaugnay ng kampanya laban sa iligal na droga sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang human rights lawyer na si Attorney Nery Colmenares na posibleng madawit sa investigasyon ng International Criminal Court ang mga dating hepe ng Philippine National Police kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ni Colmenares, ang nangyari sa dating Pangulo ay magbibigay lakas ng loob sa iba pang pamilya ng mga biktima ng war on drugs na lumutang at magsampa ng reklamo. Iginiit din niyang tagumpay ito para sa mga naghahanap ng hustisya at umaasa siyang magtutuloy-tuloy na ang paglilitis kay Duterte upang maipresenta ng magkabilang panig ang kanilang ebidensya. Siyempre, marami rin ang pwede pang kasuhan ng ICC at pwedeng hindi naman kay President Duterte lang mag-end ang mga kakasuhan. After all, ang binanggit ng prosecutor noon, nung kanyang preliminary examination noong 2019, ay President Duterte, General Bato de la Rosa, General Albayalde, at yung mga chief of police, kumbaga, ng regional, provincial, at city police departments. Nagsagawa ng kilos protesta ang mga taga-suporta ng mga Duterte kasunod ng pag-aresto sa dating Pangulo. Sa labas ng Villamor Air Base kung saan pansamantalang idinitine si Duterte, nagtipon-tipon ang kanyang mga taga-suporta upang hilingin ang pagpapalaya sa dating Pangulo. Isang candlelight rally naman ang ikinasa ng mga Duterte supporters sa Rizal Park, Davao City habang hawak ang banner kung saan nakasaad ang mga salitang "We stand for PRRD". Nagkilos protesta rin ang iba't ibang grupo sa Cotabato City, Tagum City, Iligan City, Bukidnon at Zamboanga, Sibugay upang magpakita ng pagsuporta sa mga Duterte. Bantay sarado ngayon ng mga pulis ang EDSA Shrine dahil sa posibilidad na magtipon-tipon at magsagawa ng protesta ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna nang nanawagan ng ilang mga kaalyado ng mga Duterte na panahon na
para lumabas sa EDSA ang mga Pilipino upang kondenahin ang di makatarungang pag-aresto kay Digong. At para alamin ang latest, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, kamusta ang sitwasyon dyan sa EDSA Shrine? May mga nagpundabang supporters ng mga Duterte dyan? Ella, sa ngayon ay wala pang namomonitor ang PNP na mga supporters ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa EDSA Shrine. Kanina, mayroong mga nagpunta rito, mga kritiko ng dating Pangulo. Nila ay mas maigi na raw na napaaga yung pagdala sa dahig sa dating Pangulo dahil kung hindi ay sa ngayong araw ay puno na ng mga supporters ng dating Pangulo itong EDSA Shrine. Pinaigting ng Philippine National Police ang police visibility sa EDSA Shrine simula pa kahapon. Nagbabantay na ngayon sa EDSA Shrine ang Eastern Police District at Quezon City Police District. Ayon sa Eastern Police District, kahapon pa na alas 11 ng umaga sila nagbabantay sa lugar kasabay ng pagtaas ng heightened alert ng PNP. Kasunod ng pagkakahuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte base sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court dahil sa kasong crime to humanity. May mga nakaantabay na mga sasakyan at gayon din ang mga shield sa lugar. Sabi ng PNP, for police visibility lamang sila at kung may magprotesta man, maximum tolerance ang kanilang ipatutupad. Kilala ang EDSA Shrine kung saan nagsasagawa ng rally ang ating mga kababayan na nais magpahayag ng kanilang mga saloobin. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nagtaas ng alerto ang buong hanay ng pambansang pulisya kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Layo nito na maging handa ang mga tauhan ng PNP sa anumang maaring mangyari kasunod ng pagkakadakip sa dating presidente. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, anong alert level yung idineklara ng PNP at mayroon na ba silang namomonitor ng mga malawakang pagkilos? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nakataas na nga sa heightened alert status ang buong hanay ng pambansang pulisya kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, nagsimula ang pagtataas ng alerto alas 5 ng hapon kahapon. Pinayuhan ng PNP ang lahat ng uniform personnel na magpatupad ng proactive measures sa posibleng pagtaas ng political tension at posibleng pagkakaroon ng mga rallies at civil disturbances bilang suporta sa dating Pangulo. Si dating Pangulong Duterte ay inaresto pagdating nito sa bansa mula sa Hong Kong kahapon. May kaugnayan ito sa kinakaharap niyang kaso sa International Criminal Court hinggil sa war on drugs ng Duterte administration. Sa heightened alert status, Aga, 50% ng mga pulis ang nasa ground para magbantay. Sa ngayon, wala pa namang namomonitor ang pambansang pulisya ng mga malawakang pagkilos. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Nagsagawa ng kilos protesta ang mga progresibong grupo sa Baguio City bilang pagtugon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanilang pagtitipon, naniniwala ang marami na makakamit na umano ang hustisya ng lahat ng naging biktima ng extrajudicial killings. Para sa detalye, makibalita tayo kay Grace Doctolero live mula sa Baguio City. Grace, kumusta ang sitwasyon dyan sa Baguio City at marami ba ang dumalo sa rally? Yes, Ella, magandang tanghali. Marami ang pumunta o dumalo doon sa rally. Nasa 100 to 150 ang dumalo. Singilin, pagbayarin at ikulong. Ilan lamang ito sa mga naging sigaw ng mga kabataang kabilang sa progresibong grupo kahapon, araw ng Martes sa Malcolm Square, Baguio City. Anila, panawagan ito para sa hustisya sa lahat ng biktima ng extrajudicial killing sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Kasunod din ito ng pagkakaaresto ni Duterte matapos isilbi ng ICC ang warrant of arrest dahil sa crime against humanity. Bitbit ang mga placard na may nakasulat na hustisya para sa lahat ng biktima ng umano'y extrajudicial killings na may kaugnayan
sa madugong anti-illegal drugs campaign ng Duterte administration. Nakabandera rin ang pangalan ng mga napaslang na humihingi ng katarungan. Malaki ang pasasalamat ng naturang grupo dahil nadakip na si dating Pangulong Duterte na pinaniniwala ang utak ng patayan. Anila, matutugunan na ang matagal nilang hinahanap na hustisya. Unang-una sa desisyon na ito ng ICC ay nagagalak tayo na finally ay naaresto na ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Finally ay makakamit na natin unti-unti ang hustisya. Matagal na nating tinatambol itong panawagan na ito simula pa nang nag-start yung war on drugs. Mula sa sama-samang pagkilos ng mamamayan, trabaho at effort ng mga pamilya ng EJK, ng biktima ng EJK, trabaho at effort ng mga abogado natin, ay sa wakas ay nililitisin na si Duterte sa ICC. So, pinagpupugayan natin ito desisyon na to. Sana ay magtuloy-tuloy at makulong nga talaga si Duterte. Gusto natin ng conviction, no? Matapos mahuli ni Rodrigo Duterte, matapos siyang mapadala sa Netherlands, dadaan siya sa isang proseso, pagdinig, and para sa atin ay airtight yung case nga at talagang gusto natin ng isang verdict na pabor sa mga biktima ng war on drugs at pabor sa mamamayang Pilipinas. Sa tala ng human rights, nasa 30,000 individual ang nasawi dahil sa umano'y EJK. Ang crime against humanity ay tumutukoy sa malawakang pag-atake sa mga sibilyan. Kasama rito ang pagpatay, panggagahasa, torture at iba pa. Ella, matatanda ang naging miyembro ng ICC ang Pilipinas noong November 2011 sa administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino matapos ratifikahan ang Rome Statute, isang international treaty kung saan kasaad ang mga patakaran at layunin ng ICC. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Wala pang nakikitang banta sa pambansang seguridad ang sandatahang lakas ng Pilipinas kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod nito, tiniyak ng AFP kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan na patuloy silang tutulong para mapanatili ang kapayapaan sa bansa. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlal. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na patuloy silang susunod sa chain of command at handa silang panatiliin ang pambansang seguridad at kaayusan sa bansa. Kasunod ito ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. But for the AFP, sir, as a professional organization, the AFP adheres to the chain of command and we remain focused on our mandate. However, together with the appropriate law government agencies, we stand ready to reinforce efforts to uphold national security and stability when necessary. Ayon kay Colonel Prancel Padilla, nakahanda silang tumugon sakaling magkaroon ng banta ng destabilisasyon. Hindi kaila na marami pa ring taga-suporta ang dating Pangulo. Ngunit ayon kay Padilla, walang batayan ng espekulasyon ng destabilisasyon. At this point, so we cannot speculate on what will ensue in the itong parating na ganitong activities. But for the side of the AFP, sir, as I said earlier po, we are ready po and prepared to augment as necessary when requested po. Dinala ang dating Pangulo sa Villamor Air Base pagkatapos itong arestuhin paglapag ng kanilang eroplano mula sa Hong Kong kahapon ng umaga sa NAIA Terminal. Hindi rin pinayagang makapasok sa kampo ang ilang mga kaanak at kaibigan ng dating Pangulo. Kabilang na ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte at Senator Bongo. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng petisyon ngayong umaga sa Korte Suprema ang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty Duterte. Layo nitong maibalik sa bansa ang dating Pangulo na ibiniyahe patungong The Hague, Netherlands kagabi matapos arestuhin sa utos ng International Criminal Court o ICC.
Mula sa Supreme Court, alamin natin ang detalye kay Dante Amento live. Dante, posible bang magkaroon ng aksyon dyan ang Korte Suprema ngayong araw? Tanghali, Ella, bagamat hindi natin pwedeng pangunahan ang magiging desisyon ng Korte Suprema, kahapon kasi, Ella, yung petisyon ay kampo ng dating Pangulo ay mabilis naman ang naging aksyon ng ating kataas-taasang hukuman, at itong petisyon na inihain ngayon ng kanyang anak na si Veronica Kitty Duterte, ang petition for habeas corpus, ay isa itong legal remedy na kadalasan ay mabilis ang aksyon ng korte. Nagtungo sa Korte Suprema si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo at anak nitong si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Sila ang tumatayong mga abogado ni Veronica Kitty Duterte sa inihain itong petition for habeas corpus. Kasunod ito ng pag-aresto kahapon sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng ICC arrest warrant. Ayon kay Attorney Salvador Panelo Jr., hindi pwedeng batayan ang ICC warrant upang idetine ang dating presidente dahil wala na itong jurisdiksyon sa Pilipinas. Gumagana rin naman anya ng maayos ang justice system sa bansa. Dagdag pa ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo, illegal ang ginawang pag-aresto. Hiling ni Kitty Duterte na atasan ng Supreme Court ang mga respondent tulad din na Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Crispin Rimulya, PNP Chief General Romel Francisco Marbil at CIDG Chief Nicolas Torre III na agad ilitaw o dalhin ang kanyang ama sa Korte Suprema. Illegal kasi umano ang pagdetine at hindi sinunod ang proseso. So, yun yung gusto namin mangyari. Utusan ng Supreme Court ang gobyerno na ilitaw si Pangulong Duterte dito mismo sa Supreme Court. Magbibigay ng oras, magbibigay ng petsa, dapat i-produce nila si Pangulong Duterte. Naniniwala ang mag-amang Panelo na may panahon pang natitira upang maibalik sa bansa ang dating presidente. Nasa kustudiya pa kasi anya ng Philippine government ang eroplano na sinakyan ng dating pulong ehekutibo. Sa tanong naman kung papaano kung nasa kustudiya na ng ICC ang dating Pangulo, sabi ni Panelo, problema na ng gobyerno yun sapagkat sila ang gumawa ng illegal na akto. I-correct nila. Ella, kabilang nga sa kinukwestiyon nitong mga abogado ni Kitty Duterte ay yung mabilis na pagkuha, kumbaga, kay dating Pangulo. Binigay naman ng Philippine government ayon pa kay Attorney Salvador Panelo, dating presidential spokesperson, kahit nga yung isang bansa kapag mayroon ng extradition treaty, mayroon ng kasunduan, kapag mayroon kang kukunin na isang individual sa kanilang bansa, ay hindi ganun kabilis eh. So, kumbaga, dadaan ka pa sa kanilang korte, mayroon pang karapatan yung akusado na gamitin ang lahat ng mga remedyo para sagutin yung reklamo laban sa kanya. Ang sinasabi dito ng mag-amang Panelo, ang ginawa kasi dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay madaling araw daw natanggap yung arrest warrant, kumbaga at Interpol red notice. Subalit kinagabihan ay agad nang dinala sa The Hague, Netherlands, yung dating presidente. So ang sinasabi nila dito, Ella, bakit ganun naging mabilis? Bakit hindi man lang binigyan ng karampatang due process ang dating presidente? Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Nanawagan ang ilang kongresista sa publiko na pagtuunan ng pansin ang mga biktima ng extrajudicial killings sa anti-drug war ng Duterte administration. Kasunod ito ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court dahil sa kinakaharap na kasong crimes against humanity. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live.
Rosalie, ano yung detalye nito, no? Yung panawagan ng mga kongresista sa publiko? Aga umapela sa publiko ang dalawang leader sa House Quadruple Committee o Quadcom na pagtuunan ng pansin ang dahilan kung bakit inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Ito ay dahil sa mga biktima ng umani extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng Duterte administration. Ayon kina House Assistant Majority Leaders Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong at Tingog Party List Representative Jude Asidre, hindi lang tungkol kay dating Pangulong Duterte ang kaso sa ICC. Sa loob nila ng ilang taon, humihingi ng hustisya ang mga kaanak ng mga nasawi sa kampanya kontra iligal na droga. Dagdag pa ng mga ito, inilibing ang kanilang mga yumaong kaanak nang walang nananagutan sa kanilang pagpanaw. Gate din ng House leaders, ngayong nasa kustodiya na ng ICC si FPRRD, binibigyan siya ng due process sa ilalim ng umiiral na international law. Binigyang diin din ng mga kongresista na isang hakbang patungong hustisya ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cohon. Nagpahayag ang ilang senador na magkakaibang opinyon kaugnay ng pagdadala kay former President Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Ito ay matapos arestuhin ang dating Pangulo alinsunod sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano-ano ang reaksyon ng mga senador sa pagsuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Duterte sa ICC? Kaya tiyak na magbubunga ng iba't ibang reaksyon ng pagkakaaresto at pagdadala ng mga otoridad kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Ito ang inihayag ni Senate President Francis Jesus Cordero matapos ngang ipatupad ng pamahalaan ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Sa opisyal na pahayag na inilabas si Senador Escudero ngayong umaga, sinabi nito na ang mapayapa at maayos na pagpapatupad ng warrant ng Interpol ay nagpapakita ng pagsunod sa pangako ng bansa sa pandaigdigang kasunduan. Inaasahan naman ng tagapangulo ng Senado na irerespeto ng ICC ang mga karapatan ni dating Pangulong Duterte at sisiguraduhin ang pagbibigay ng angkop o patas na proseso o pagtrato batay sa rule of law. Bagaman natural sa demokrasya ang debate at hindi pagkakaunawaan, hinihimok ng senador ang mga mamamayan ng kahinahunan at respeto na ipinakita rin ng magkakaibang panig kaugnay ng pangyayari. Hinihikayat din ito ang mga kandidato sa midterm elections na huwag gamitin ang issue para sa pagtataguyod ng kanilang kandidatura dahil sa isaan niya itong seryosong suliranin. Samantala, kinwestiyon naman ni Senador Alan Peter Cayetano ang naging proseso ng pag-aresto sa dating Pangulo na basta na lang anya isinakay sa eroplano habang may petisyon sa Korte Suprema. Ang pinaka-minimum is due process and letting everyone avail of the legal remedies. Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa eroplano. So, eto po tanong ko sa inyo. Paano kung sitting Supreme Court Chief Justice, sitting Speaker, sitting Senate President, sitting Cabinet Member, sitting President ng ating bansa, may isang international court na naglabas, yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa eroplano, aalis na sa ating bansa? Diba? So, dagdag pa ni Senador Cayetano, ang pagiging mahinahon ay hindi nangangahulugan na papabayaan na lang ang inhustisya sa nangyayari. So, fellow lawyers, it doesn't matter if we're pro-admin, pro-Duterte, neutral, etc. Ang pinag-uusapan na dito, ano yung batas ng Pilipinas. And ako personally, I'm so uncomfortable. I'm much more than that, but I'm just trying to maintain my cool na pwede talagang a foreign court will order tapos arestuhin mo dito. Sige, sabihin mo pwede yon, but
Ella, nauna na rin kinondena ni Senador Christopher Bongo ang pagkaaresto kay dating Pangulong Duterte, habang iginiit naman ang isa pang kaalyado ng mga Duterte na si Senador Ronald Bato de la Rosa na walang sapat na legal na basihan ang pag-ootorisa sa investigasyon ng ICC. Ito ay dahil sa pagbitiw ng Pilipinas sa Rome Statute sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Ihaharap sa pre-trial chamber ng International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagdating nito sa The Hague sa Netherlands, ipagbibigay alam sa kanya sa paunang pagdinig ng ICC ang mga akusasyon laban sa kanya at ang mga karapatan niya. Sa ilalim ng Rome Statute, kabilang na ang karapatan na humiling na pansamantalang makalaya habang naghihintay ng paglilitis. Magkakaroon din ng pagdinig ang pre-trial chamber ng ICC upang alamin kung may sapat na ebidensya upang paniwalaan na ginawa nga nito ang mga krimen na ibinibintang sa kanya. Kapag nakumpirma ang mga akusasyon, saka lamang itutuloy ang paglilitis laban sa dating Pangulo ng bansa. Sa iba pang balita, 10 pasahero ang sugatan matapos mag-slide pababa nang huminto ang escalator ng MRT-3 noong Sabado. Ayon sa MRT-3, sasagutin nila ang pagpapagamot ng mga biktima. Ang escalator naman na nasira na ibalik na rin ang operasyon simula kahapon. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Biglang tumigil ang escalator sa Taft Avenue Station ng MRT-3 noong March 8 bago mag-alas 10 ng umaga. Dumausdos pababa ang mga pasahero at 10 sa kanila ang nasugatan. Sa video nakuha ni Cecil YM matapos ang insidente, makikita pa ang ilan sa mga sugatang pasahero na napaupo na lang sa sahig ng platform. Habang sa video naman ni Aya Conner na isa sa mga biktima, makikita ang mga pasyenteng dinala sa ospital. Paliwanag ng pamunuan ng MRT-3, nasira ang main drive chain ng kanilang escalator kaya nangyari ang aksidente. Nangako rin ito na sasagutin ang lahat ng medical expenses ng mga nasaktan at nasugatan. Ang insurance company naman tutukuyin kung magkano ang sahod na mawawala sa mga biktima upang mabayaran. Bunsod ng insidente, mas napagtibay ng MRT-3 ang pangangailangan na isapribado na ang rail system upang tiyakin ang kaligtasan at kaalwanan sa biyahe ng mga pasahero. As of 5:33 PM kahapon, March 11, naayos na ng MRT-3 katuwang ang maintenance provider nito na Sumitomo Corporation ang nasirang escalator at muli na itong nagamit ng publiko. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinatawan na ng Preventive Suspension ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang Earth Star Express Incorporated. Ito ang kumpanyang may-ari ng bus na nasangkot sa aksidente sa EDSA busway sa Guadalupe noong Lunes kung saan 31 pasahero ang sugatan. Nag-issue rin ang LTFRB ng show cause order sa kumpanya at pinagpapaliwanag ito kung bakit hindi sila dapat matanggalan ng prangkisa. Batay sa ulat, nawalan umano ng preno ang bus ng Earth Star Express kaya bumangga ito sa bus ng Admiral Transport Incorporated na nakapila para magsakay ng pasahero sa Guadalupe Station. Samantala, pinaharap naman bukas ng Land Transportation Office o LTO ang driver ng parehong bus upang pagpaliwanagin kung bakit hindi sila dapat matanggalan ng lisensya dahil sa reckless driving. Maging ang kanilang mga kumpanya ay pinaharap din sa investigasyon upang magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat managot sa pagkuha ng mga reckless na driver. Sa ngayon, pansamantalang suspindido ng 70 araw ang driver's license ng parehong driver.
Sinimulan ng tanggalin ng BF Corporation ng ilang mga barikada at bakod sa North Avenue na ginamit sa konstruksyon ng common station at unti nang nililinis ang lugar. Una nang inianunsyo ng Department of Transportation o DOTR na ite-terminate na nila ang kontrata ng contractor ng common station. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, bahagi na ba ng termination of contract yung paglilinis ng construction site dyan? Ella, kaninang umaga nadaanan natin na itong bahagi na ito sa North Avenue na tinatanggal na ng mga construction worker ng BF Corporation yung mga barikada dito, pati yung mga bakal. Ito yung area na bahagi ng pagtatayo ng Unified Grand Central Station o ng Common Station. Sa ngayon, kukumpirmahin pa natin sa BF Corporation o kaya sa DOTR kung bahagi na ba ito nung plano na termination nga ng kontrata para sa pagtatayo nung dapat sanang intermodal facility o terminal. Naipon ng mga construction worker ang mga bakal na bakod na pinagbabaklas kaninang umaga sa bahagi ng construction area ng Common Station. Tinatanggal na rin nila yung iba pang mga construction debris sa pamamagitan ng isang maliit na forklift vehicle at ng maliit na truck. Yung bahagi na ito ay nakalagay sa kanto ng North Avenue at ng EDSA. Dahil doon sa mga barikada, mabigat ang traffic dito, lalo na kapag rush hour. Naiipit kasi dyan yung mga motorsiklong o motorista na lalabas ng EDSA mula North Avenue at yung mga nanggagaling naman ng EDSA, papasok naman ng North Avenue. Ilang taon na rin itong nakaharang dyan sa kalsada. Nauna nang sinabi ng Department of Transportation o DOTR na ite-terminate na nila yung kontrata ng BF Corporation. Ito'y dahil wala pang natatapos sa proyekto at hindi pa rin ito nagagamit ng publiko. Sa ngayon, nakita natin na meron pang mga hindi natatapos na bahagi ng common station kagaya ng mismong rail at yung footbridge. Sinabi na rin ni Transportation Secretary Vince Dizon na abala lang sa mga motorista ang natenggang trabaho at yung mga naiwang construction debris. Sa ngayon, Ella, wala pa namang sinasabi ang DOTR kung natapos na nila yung planong legal termination sa BF Corporation. At sa ngayon nga, yan yung patuloy pa nating inaabangan at tinututukan sa mga hakbang ng bagong sekretary ng DOTR. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Nangangamba ang mga nagtitinda ng halaman sa bayan ng Giginto, Bulacan dahil sa epekto sa kanilang kabuhayan ngayong nagsisimula ng maramdaman ang mainit na panahon. Mula sa Giginto, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta ba ngayon yung negosyo niyang mga nagtitinda ng halaman dyan sa Giginto? Sa ngayon ay nagiging matumal yung mga bumibili ng halaman ngayon dito sa Giginto at isa rin sa nagiging dahilan yung matinding init ng panahon kasabay pa yung may mga ilang halaman sila na natutuyo at namamatay dahil nga sa dulot ng heat index. Hindi pa man opisyal na nadedeklara ang summer pero ramdam na ng mga naghahalaman sa Bulacan ang epekto ng matinding init na nararanasan ngayon sa bansa. Tulad na lamang sa bayan ng Giginto na Garden Capital of the Philippines, nangangamba ang mga naghahalaman na mamatay ang kanilang mga pananim. Si Michael Cruz, nanibago ngayon sa kanyang tanim dahil dati buhay naman lahat ng kanyang halaman. Ngayon ay meron ng namamatay, natutuyo at nalalanta ang dahon. Sa ngayon po dito sa agrikultura ng paghahalaman po, dahil po sa sobrang init, minsan yung mga outdoor plant po natin, hindi na rin nila kinakaya yung sobrang init. Kagaya po nito, ito outdoor plant po ito, pero meron siyang mga parang sunburn na yan yung na-expose sa sobrang init po.
para masolusyonan ang matinding init. Kung dati isang beses lang silang nagdidilig sa isang araw, ngayon ay 2 hanggang 3 beses nila itong ginagawa. Ang iba, naglalagay na rin sila ng mga net sa palibot ng mga halaman at para proteksyonan sa init at iba't ibang halaman sa lugar. Bukod pa ang additional na mga pataba sa lupa. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nestor Torres. Nasagip ang isang peregrine falcon o lawin na kinilala ang pinakamabilis na hayop sa buong mundo. Ang lawin ay nasagip matapos itong mahulog mula sa poste ng kuryente sa National Highway sa Lebac, Sultan Kudarat. May bigat na 0.41 kilo, wingspan na 72 centimeters at 37 centimeters ang haba ng katawan ng nasabing ibon. Matapos ang masusing pagsusuri ng Senro Calamansi Conservation and Development Section at Lebac Municipal Veterinary Office ay pinakawalan agad ang lawin. Ang peregrine falcon ay isang cosmopolitan species na matatagpuan sa halos lahat ng kontinente maliban sa Antarctica. Magbabawas ang Department of Education sa Estados Unidos ng halos 50% ng nasa mahigit 4,000 tauhan nito. Ayon sa ilang senior official ng ahensya, ang hakbang na ito ay bahagi ng una nang iminungkahi ni US President Donald Trump na pagbuwag sa buong departamento. Daan-daang empleyado ng departamento ang malilay-off simula ngayong araw. Bukod pa sa nauna ng voluntaryong isinailalim sa buyout. Ipapatupad ang pagle-layoff sa loob ng 70 araw at makatatanggap ng severance pay ang mga ito. Mahigit 300 empleyado na ng ahensya ang nakatanggap na ng hanggang $25,000 na voluntary separation incentives. Handang tanggapin ng Ukraine ang mungkahi ng Estados Unidos para sa isang 30 araw na tigil putukan sa lupa, dagat at himpapawid matapos ang pag-uusap sa Saudi Arabia. Ayon kay Ukraine President Volodymyr Zelensky, nakikita niya na itong isang positibong hakbang para sa minimithi nitong kapayapaan sa kanyang bansa. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо русські погодяться, в той самий момент тиша запрацює. Ayon sa Deputy Head ng opisina ni Zelensky, ipinagpatuloy na ng US ang pagbibigay ng tulong militar sa Ukraine alinsunod sa kasunduan. Sinabi naman ni US Secretary of State Marco Rubio na nasa Russia na ang desisyon at dadalhin niya ang alok sa Moscow. Samantala, bukas si US President Donald Trump sa muling pag-anyaya kay Zelensky sa White House matapos ang kanilang mainit na nakaraang pagpupulong. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Job, Kapitulo 16, versikulo 5 na nagsasabi, "Ngunit aking palalakasin kayo ng aking bibig, at ang pag-aliw ng aking mga labi ay magpapalikat ng inyong hirap." At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.